Naniniwala ang Pangulo sa anak niya si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Ito, pag-usapan natin to si Chupaing. Yung magtiyuhing napakatino. Parang dilat na dilat ang mata mo dyan, Sandra. O yung pinakamatinong magtiyuhin sa buong balat ng mundo. Balat ng Pilipinas na lang. Ha? Sila yung pinakamatino. O, pag-usapan natin, anong katarantaduhan na naman ginagawa na itong mga to? Kings, sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang first family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism Yan. o PCIJ. Tinawag dito na pork barrel kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, eto, dito muna tayo, okay? Yung magtiyuhin, pork barrel kings, bawal po yan. Illegal po yan sa batas. Ha? Dineklara na pong bawal yan. Okay? Pareha silang meron. Di umano. Pero ito issue po dito. Simulan na natin agad-agad. Tingnan nyo kay Kiko Barsaga. Social media post lang, nanggagalaiti itong mga congressman. Tingnan natin kung itong mga congressman na ito ay supot. Kasi dito pa lang, pork barrel, illegal po yan. Tatandaan po natin, yung kay Kiko Barsaga, sabihin na nila may kakornihan, parang may pagka-immature, may parang bata, may sintu-sintu. Pero karapatan po yun. Freedom of speech po yun. Nasa Bill of Rights yung ginawa ni Kiko Barsaga. So yun ay pagtatalunan pa sa korte. Pwede nga isang Kiko Barsaga sa korte yun eh. Yung pagkakasuspindi sa kanya, di ba? Pwede yun. Dahil illegal po yun. So hindi po ako magdi-decide o hindi yung congressman ang dapat mag-decide. Pag sinampahan niya ni Kiko Barsaga na illegal yung pagkakasuspindi sa kanya, korte po ang magdi-decide niyan. So sa madaling salita, nasa lugar yung ginawa ni nasa konstitusyon yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga. Hindi lang nagustuhan nitong House of Sandro, itong House of Representatives. Dito mo makikita. Pero itong ginawa ng magpinsan, illegal. Illegal po per se ang pork barrel. So dapat doon pa lang. Hoy, dapat yan iniimbestigahan na ng ICI. Dapat yan biniimbestigahan na ng Blue Ribbon. Dapat yan sinususpindi na ng House of Sandro. Ayaw ko nang tawagin House of Representatives yan eh. Hindi ko na maintindihan kung House of Tamba yan, House of Tambaluslos o House of Sandro na yan. Diyan pa lang oh. Ngayon, hinahamon namin kayong mga congressman. Napaka-sensitive nyo. Napakabalat sibuyas ninyo. Post lang nang gagalaiti kayo para kayong mga bakla, para kayong mga supot. Tapos dito hindi kayo makahagalaw. Anong tawag doon? Ipokrito.
O ano bang ibig sabihin ng ipokrito? Yung alam mo ang dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Hypocrite. Di ba? So ano mas gusto nyo? Baliw? Isip bata? Na social media post? O magnanakaw? Nga. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Tingnan yung mabuti, oh. Ang population lang ng Ilocos Norte, 320,000. Alam nyo, galing po ako dyan eh. Kakaunti lang naman ng tao dyan, maliit lang naman yung lugar na yan. Dyan po kami inabot ng pandemic. Ang populasyon, 320,000 lang. Ang allocated na pondo, galing sa DPWH, pambira, 15.8 billion. Ang dami mong pera, Sandro. Tingnan mo yung Rizal, 1.2 million times 4. Ang dami ng tao nila, times 4. 4 na ulit kumpara sa Ilocos Norte. Ang dami ng tao. Pero yung inalat na pondo ay kalahati lang nung pondo o lagpas kalahati nung pondong inalat sa Ilocos Norte. Diyan pa lang kitang-kita na natin ang gaguhan eh. Di ba? Ngayon, madali namang patunayan to eh. Paimbestigahan mo sa ICI, live. Paimbestigahan mo sa Blue Ribbon, live. Sa laki niyang 15.8 billion, diyan sa Ilocos Norte, na ibinigay ng DPWH, marami ka na makikita dapat proyekto. Kunwari ako yan. Ito yung nanggawa kong proyekto dyan. Ito yan. Dito ko nilagay yan. Dito yan. Sa laki niyang 15.8, ang daming ebidensya ko dapat mapakita. Pag walang napakita yan si Sandro, anong tawag dyan? Di magna. Simple. Hindi ako may sabi niyan. Sila ha? Ayan o. Kung ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Talaga. Tanga! Hindi ba kayo naano dito sa... Alam mo ako, gustong-gusto kong nakikinig ng mga vloggers na abogado kasi ang dami kong natututunan. Napapansin niyo yun? Ang dami nyo natututunan. Eto talagang abogado na to, wala ka matututunan. Pagdating sa Marcos, wala siyang information. Anong sagot niya? Ano masasabi ng Pangulo patungkol dito sa nangyari dito kay Sandro na siya may pork barrel di umano? Alam naman niya yung ginagawa niya. At alam niya kung anong sasabihin niya. Adik lang. Bongbong Marcos, yung mga kasagutan mo, pang-adik talaga. Lutang na lutang, di ba? Ano masasabi mo dun sa ginawa mo? Ng anak mo, alam naman niya kung anong gagawin niya dun. Alam niya kung paano sasagutin. Alam niya ang ginagawa niya, matanda na siya. Ang bihira. Di ba, sagot adik? Kasi nagtatanong ang publiko, alam na ba yan ng tatay niya na Pangulo? Sasagutin mo ng... Alam niya, ginagawa niya. Hindi po yan usaping pamilya. Because you are more than family. Okay lang yan kung usaping pamilya. Alam na niya gagawin niya. Matanda na siya eh. Hayaan niyo siya. Pwede yon. Pero ito'y usaping politiko na. Nasa politika na po kayong parehas. So gusto malaman paano mo sasagutin. Di ba kung ako Pangulo, ito sasagot ko. Kunwari anak ko yung congressman, may ganyan. Di tingnan nyo yung kanilang syudad, tingnan nyo kung gaano kaayos
Kayo mismo tingnan ninyo anong nangyari doon sa 15.8 billion. Siya sa atin yung Ilocos Norte. Siya sa atin yung kanyang distrito. O, di ba? Simple. Yung tao ngayon na nagtatanong, ay may kumpiyansa. Ay, kumpiyansa yung tatay. May pinatunguhan ng pera. Parang gano'n, di ba? Kasi pwede niyang itanggi, pwede niyang itanggi, pwede niyang agrihan. Anong nangyari doon sa pera? Bakit nagkaganon? Di ba? May explanation. Ito si Claire, parang ano rin eh. Sagot addict din eh. Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, Alam nyo kung ano isasagot ni Sandro? Yung PCIJ, DDS yan. Ang hari niya PCIJ si Duterte, si PRRD. Ang vice president niyan si Pulong. itong anak ng Marcos na to. Anak ka ng Marcos. Gayang-gaya to gayang-gaya to kay Claire. Pag naiipit na, yung nabubuking na yung kanilang pagnanakaw, sisi sa Duterte. Ito pa. Yung isa pa nilang kamag-anak na magnanakaw na may babuyan. May negosyong babuyan. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos pumangalawa siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng presidential son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas bababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Tikumpa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Tingnan nyo ha. Ang nakuha nitong mama na ito, 14 million. So yung merong allocation patungkol na itong binabanggit, ito ibinalita ng Frontline. Dito sa DPWH, itong patungkol sa pork barrel, ang number 1 si Sandro. Ang number 2 si Tambi. Ang galing na! Ang galing! Mismo kayong magtsuhin, animal, anak ng Marcos. Anak kayo ng Marcos. Pareha silang may maliit na distrito. Pareha silang may maliit na populasyon ng kanilang distrito. Pero pareha silang pinakamalaki ang inallocate na pera. At pareha silang kamag-anak ng Pangulo. It's just a coincidence. Pag sinabi mong coincidence lang yan, nagkataon lang yan, anak ka ng Marcos talaga. Apaka-imposible niyan. Hindi nyo ba sisilipin yan, Ethics Committee? Para naman kayong bata. Social media post, Facebook post, pinapansin nyo. Congressman, may karapatang magsalita. Ito lantaran na Bakit sa kanila napunta? Bakit sila yung pinakamataas? Hindi naman sila ang pinakamalaki. Hindi naman... May nagawa ba sila dun sa pera? Pero ito na lang Dito pa lang. Kung nag-iisip kayo, tingnan nyo itong mabuti. Kung nag-iisip kayo, yung binabanggit ni Saldico, shoot sa banga. Meron talagang sabuatan yung dalawa. Sabihin nyo yung nagsasabi, Duterte na naman. Hindi. Family corruption po Lantad na lantad, may records po Anong gagawin natin dyan? Wala akong kasalanan dyan sa balita na yan. Di ko naman kilala tong Frontline
Sila naman nagbalita niyan. Hindi ko naman kilala yung PCIJ na yan. Nagko-komentaryo lang tayo. Pero pag iniisip mo, pambihira. Connect na connect doon sa sinasabi ni Saldico. Totoong totoo. Na may sabuatan tong dalawa. Kasi pirma ng pirma yung tatay na presidente. Kung niloloko siya nito, kung nagkurakot yung tambaluslos na yan, yung tsuhi nila, yung pinsan ni Bongbong, kung kurakot yan, dapat napupuna yan ni Sandro. Kaya pala niya hindi napupuna, dalawa sila. Tama or tama-tama? Diyan maliwanag pa sa sikat ng araw, oh. Bakit sila? Of all the congressmen, bakit silang dalawa? Hindi po pwedeng nagkataon. Hindi po pwede. Maliwanag na maliwanag yan. Tapos ang gusto nyo, lifestyle check. Hello? Pakita nyo yung ebidensya. Hindi lifestyle check. Pwede mo ipangalan kung kanino yung mga Ang dali niyan. Mga kaibigan ko ang negosyante, di hamak, mas mahihirap sa inyo, nakapangalan kung kani-kanino yung properties. Kayo pa. O, di ba? Huwag nga tayong maglokohan. Pakita nyo yung ebidensya. Ganun lang kasimple yun eh. Na nagamit ng tama yung mga pera. 1.2 trillion ng allocable funds na punta umano kina Representative Sandro at Representative Romualdez. Yan, maliwanag sila nagsabi. Oh. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hanggang ngayon wala pang update kung natapos na ito. Nagbabalita. Diba? So, ganyan lang sila. Lifestyle check. Bukas sila sa lifestyle check. Asan na? Bukas sila sa ICI. Asan na yung investigation ng ICI? Kaya nga ako, hinahamon ko tong si Sandro. Kung gusto mo, sinasabi mo, bukas ka sa lifestyle, bukas ka sa ICI, magpa-imbestiga ka rin sa Blue Ribbon. Kahit maraming tuta yung tatay mo ron, marami rin magtatanong sa iyo doon ng derechahan. Diba? Kung gusto mo talaga malinis, kasi doon live eh. Itong ICI, wala naman yan. Walang maniniwala dyan. Kasi ang nagtayo ng ICI, tatay mo. Ang pumopondo ng ICI, tatay mo. Ang naglagay ng tao, tatay mo. Tapos sasabihin ninyo, executive session lang, hindi live. Lokohan yun. Pero bukod dyan, Sandro, bukod sa bukas ka sa lifestyle check, dapat bukas ka rin sa drug test. Yung tatay mo, ayaw ka nang ayain ng drug test. Confirm na yan eh. Sinabi na yan ni PRRD, sinabi mismo ng kapatid niya. Pero ikaw din, palagay ko, hindi ka rin magda-drug test eh. Tingin ko guilty ka rin. Tiyahin mo mismo nagsabi, addict ka. Ang dali naman sabihin, dapat pagkasabi nung tiyahin mo, kinabukasan, nagpapadrug test ka na eh. Hindi ka nagpapadrug test eh. Diyan pa lang, guilty ka na eh. No? So, kahit pustahan tayo, hindi ka magpapadrug test dahil addict ka. Yan ang sabi ng tiyahin mo. No? So, yung sinasabi kasi dito, may narinig ako na sinasabi ni Claire. Sabi niya, bigyan nyo naman ng pagkakataon ng Pangulo. Na this time, papatunayan niya. To that effect, no? Binibigyan naman ng pagkakataon yung Pangulo nyo eh. Na totoo lang, binibigyan ng pagkakataon. 3 years na nga ang binigay. Since sinabi niya yung mahiya naman kayo, ilang buwan nang pinagbibigyan, no? Ang problema, yung tatay mo, ayaw namang paimbestigahan ng seryoso yung ghost projects. Ginagawa nyo pang palusot yung mga Duterte. Imbis na seryosohin ninyo yung pag-iimbestiga ng ghost projects. Yan ba hindi pa siya binibigyan ng pagkakataon? Binibigyan siya ng pagkakataon
Kaya lang, time and time again, Bongbong Marcos failed the test.